sa sanlibutan. Kaya ang salitang ito ay para dun sa mga mananampalataya, yung mga totoong Kristiyano, na hindi sabi nga, ang perlas wag mong ibigay sa mga baboy kasi yuyurakan to. Kaya yun ang salita. Ang salita, pag ibinigay mo sa mga taong mga sarado pang kaisipan, pagtatawanan to. Diba? Pag sasabihin, ay mga siraulo yan. Ay mga buang agin yan. Diba? Yun eh. Hindi nila alam, ang sinasabihan nila ang Diyos, hindi tayo. Tayo, gumagawa lang tayo para sa Panginoon. Amen? Diba? Kasabi nga, itong salita ng Diyos, ito yung perlas to eh, na hindi dapat ibigay sa mga hindi karapat-dapat. Dapat ibibigay ito dun sa mga karapat-dapat na mga tumanggap, mga totoong Kristiyano. Amen. Kaya po ng Panginoon, kaya sa hapong ito, dadako na tayo sa salita ng Diyos. Amen. Okay, yan. So, magandang hapon sa ating lahat. No? Sa lahat po na narito at yung mga manonood po sa ating po YouTube channel, kayo rin po ay kasama po namin sa gawain po ng Panginoon. Alam po namin kapag kayo nanonood sa YouTube nito, sa video nito, ay para na rin kayong kasama namin. No? Napapanood po tayo mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa ay napapanood rin tayo. Ibig sabihin, hindi lang tayo kaunti, kundi marami po tayo. No? Kaya, so salamat kay nanay na huwag lang po tayo magsawa na sa pag-i-invite, no? Kung araw ng Martes. Ang mahalaga lang doon, huwag ka lang nila sisihin pagdating ng takdang panahon. Kasi lahat po tayo ay may katapusan at darating ang araw na harap tayo doon at makikita natin sila at baka ituro ka. Nandun si nanay, ang tagal nandun lagi yan sa Bible study, nandun kapitbahay niya ako, hindi niya mala ako in-invite. Nandito tuloy ako sa impyerno. Pero kapag in-invite mo siya at nandun siya sa impyerno, wala na siyang maidadahilan. Kasi in-invite mo siya eh. Hindi ka nahihiyang invite sa gawain ng Panginoon. Kasi once ng tao nahihiya mag-invite, kinakahiya niya ang Diyos. Kinakahiya niya para bang hindi siya sigurado sa salvation mo na tinanggap, na dapat din matanggap niya rin. No? Kaya yan. Kaya wag tayo masaktan ang loob kung atin sila o hindi. Kasi ang atin lamang sa gawain ng Panginoon, yung mga kinahabagan ng Diyos. Amen. Kasi once na kinahabagan siya ng Diyos, aatin siya sa gawain ng Panginoon. Pero kung hindi siya kinahabagan ng Diyos, hahayaan siya ng Diyos. Kasi wala sa kanya ang habag ng Diyos. Kasi kaya alam mo ba yung habag? Ibig sabihin habag? Ang habag ay binigay sa tao ng Diyos para makilala niya si Kristo. Dahil sinabi ni Jesus Christ, walang makakalapit sa akin, maliban dalhin siya ng aking amang nasa langit. Ibig sabihin, yung biyaya at habag ay ibinibigay ng Diyos ang dahilan para makilala mo ang iyong tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo. Si Kristo lang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya kapag nasa tao ang habag ng Diyos, kapag niyaya mo sa gawain yan, umaating yan. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagdala sa kanya sa lugar natin eh. Ang Diyos ang nagdala sa kanya sa lugar natin para sama-sama natin makilala si Kristo. Kaya, huwag lang tayo hanggat buhay ang tao ay may pag-asa. Mawala lang ang kanyang pag-asa kapag siya ay namatay na. Kasi sabi sa Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, hanggat buhay ang tao, hindi pa siya harap sa hukuman ng Diyos. Harap lang siya sa hukuman ng Diyos kapag siya ay namatay na. No, kapag siya ay namatay na, dadaling kanyang espiritu ng kanyang espiritu ng anghel sa harap ng Diyos, hahatulan kung saan siya, langit o impyerno. No, ang maiiwan dito sa mundo, yung kanilang body and soul, kaya may sikang kanin. No, may sikang kanin para buhayin ng Diyos ang ating body and soul. Pero ang ating soul, ang ating body, wala na yan. Kasi papalitan ng ating body ng boding makalangit. Bagong makalangit. Pero hanggat hindi pa bumabalik si Kristo, nanatili ang ating body sa mundong ito. Nanatili. At kung nasaan yung body natin, nandun yung kaluluwa natin. Ang ating espiritu, ito yung harap lang naman sa Diyos. Diba? Ayon sa 1 Corinthians, makibasa. 1 Peter chapter 3, verse 18 to 19. Ang ating espiritu lamang itong harap sa Diyos. Ano? 1 Peter chapter 3, verse 18 to 19. Ito yung ibibilanggo ng Diyos.
yung ating espiritu kung ikaw ay nagkasala na First namatay. Peter Chapter 3, verse 18 to 19. Yung ating kaluluwa, nag-antay po yan sa pagbabalik ni Kristo, kaya may sikang kami. No? First Natutulog Peter. lang yan. Ibig sabihin, natutulog dito sa mundo. Kung nasaan yung ating body, nandun ang ating kaluluwa. Kaya di ba kapag sinabi natin yung talaga. ating, di ba, ano bang body natin? Di ba yung kalansay natin? Di ba? Sapagkat si Pag may Kristo kalansay, namatay. may ano, Amen. nandun may tao. Hindi, sabihin Sige, dito. magbasa. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Amen. Tuloy. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang hinihintay ng Diyos nung panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong sa tulong ng daong na ito'y iilang tao wawalo ang nagkaligtas sa bahay. Ayan, no? So nakita natin doon, ano yung nakabilanggo? Espiritong Espiritu, hindi kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, nag-aantay yan sa sikang coming. No? Kaya may sikang coming. Kasi yan ang nag-aantay, muli ang bubuhayin ng Diyos. Muli ang bubuhayin ni Kristo. Ibig sabihin, natutulog lamang sila. No? Natutulog. At yung ibinilago ng Diyos, yung ating espiritu. Kaya ito yung galing sa Diyos at yung maharap sa Diyos. Kaya sabi ng mga ngaral, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik sa lupa, ang ating katawang lupa, at manumbalik sa Diyos ang ating espiritu na may bigay nito. So, ang ating espiritu lamang yung babalik sa Diyos. Ito yung haharap sa Diyos sa hukuman ng Diyos. At ito yung parurusahan ng Diyos. No? Ito yung parurusahan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, pinuntahan niya mga espiritong nakabilanggo. Saan kaya sila nakabilanggo? No? Saan kaya sila? Ano kaya ang kalagayan na doon sa bilangguan? No? Okay. So, Lucas chapter 16 verse 19, kung saan sila naroon? No? Lucas, yung mga espiritong nakabilanggo, ano kaya nararanasan nila roon? No? Ano kaya yung nararamdaman ba nila yun? Nakakaramdam din po sila. At nakikilala pa rin nila yung nasa kabilang buhay. No? Kung sino yun. Nakikilala pa rin yung katabi niya, yung nasa malayo, nakikilala niya pa rin. Ibig sabihin, hindi totoo na wala ka ng alam. Makikilala mo yung mga kakakilala mo rito, yung mga kaibigan mo rito. Makikilala mo rin sa kabilang buhay kung sila ay nasa langit, kung sila ay nasa impyerno. Sige, makibata. Lucas chapter 16 verse 19. Yan. So, ang ating pinag-aaralan po ngayon ay patungkol sa Biblia, no? Para malaman natin kung ano ba yung matutunan natin sa Biblia. Ano ba ang malalaman natin kapag tayo nagbabasa ng Biblia. No? Yan. So, nalaman natin na kapag namatay ang tao, ang harap lamang sa Diyos ang kanyang espiritu. Hindi yung kaluluwa. Kasi kung kasama ng kaluluwa, wala nang babalikan si Kristo. No, wala nang babalikan. May isang mayaman nagdaramit ng mamahaling at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot ng kahit mumong nauhulog mula sa pag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin, upang ang mga narini ay hindi makaparian, at sa mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham,
ipamanhik ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay ay muling nabuhay. Yan. Amen. No? So doon nakikita natin na kung ano yung sinasabi ni Kristo na bilangguan, no? Bilangguan. At doon sila ay nagdurusa. Nagdurusa sila. At alam niyo ba kung ano nagpapahirap sa kanila? Uod at apoy. No? Ayon sa banal na kasulatan, doon sa Marcos chapter 8 verse 46 hanggang 47. O uod at apoy ang nagpapahirap sa kanila. Marcos chapter 8 verse 46 hanggang 47 ata. 46. Ang sabi rito, do'y hindi mamamatay ang Yan. mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi Yan. ng iyong Taas mo kayo ng konti. Taas mo ng konti. 45. Yan. Saan Sige. ba? 45. 44? Hindi. Makabasa. Malayo pa. 45 muna. 45. 40. Kung ang paa mo Yan. ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may 2 paa na nahulog ka sa impyerno. 46. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mga mata mo ang So, magiging okay na. So, sa second year's version, ang sabi yun, sila yung mga hindi namamatay yung apoy o na nagpapahirap sa kanila araw at gabi. No? Araw at gabi. Napapahirapan ka. So, yun na tinatawag na bilangguan. No? Yun ang tinatawag na bilangguan na sinabi ni Kristo na pumunta siya doon sa mga espiritong nakabilanggo. Na doon ay pinahirapan sila ng uod na hindi namamatay at pinahirapan sila ng apoy na hindi namamatay araw at gabi. Araw at gabi. Ibig sabihin, doon ay makikita mo yung pahirap ng Diyos at iyon ay habang panahon yun hanggat hindi bumabalik si Kristo dito sa mundong ito. Yung tinatawag na second coming. No, second coming kasi second coming, iyon ang tinatawag na final judgment na bubuin na parusa ng tao sa body, soul, and spirit. So ngayon ang pinarusa ng Diyos ngayon yung spirit. Yung body and soul nandito pa sa mundo yan, nag-aantay sa second coming ng Panginoon. No, second coming. Kasi ang espiritu hindi ito nabamatay. Ito yung nagbibigay buhay sa ating body and soul. Kapag umalis ito sa atin, yung espiritong ito, mamamatay na tayo. Babalik na tayo sa dating anyo natin na tayo ay walang buhay. Kaya nagkaroon tayo ng buhay kasi binigyan tayo ng spirit. Ito yung hindi namamatay. At ito yung ibabalik sa Diyos at pansamantalang parurusahan ng Diyos. At ikaw pa rin yun. Kahit kasi bawat sa atin may spirito. Hindi pa ba? Kasi binubuo tayo sa body and soul and spirit. Iba yung Espiritu Santo iba yon. Iba yung spirit natin kasi ito yung ibinigay sa atin ng Diyos para tayo magkaroon ng buhay, no? Para magkaroon tayo ng buhay. Kaya doon nakikita natin, totoo ba na muling bubuhayin ng Diyos ang ating body and soul? Bubuhayin yan sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 13. Bubuhayin niya kaya may second coming, no? May second coming tayo. Ibig sabihin yung tayo ay bubuhay niya sa kanyang ikalawang pagparito. Kalawang pagparito. 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 hanggang pababa. Unang Tesalonica verse 4
verse 13. chapter 4, verse 13. Ang sabi dito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo upang isama sa Kanya. Amen? Tuloy. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Yan. So, doon makikita natin na kaya mayroon tinatawag na second coming. Sapagkat nandito pa sa mundo ang ating Is body and soul. Nandito pa sa mundo. Ang nandun lang sa kabilang buhay, yung ating espiritu. Yung ating espiritu. pag namatay na. Pag namatay na. Kasi, pag namatay nito, aalis yung ating espiritu, kukunin ito ng anghel. May magdadala sa kanya. May mga kanya-kanya tayong anghel. May anghel na Kung saan magdadala. ka No? dadalhin. Dadalhin ka ng anghel. Yung Ang dadalhin yung, anong dadalhin ng anghel? Yung kaluluwa mo. Ang dadalhin ng anghel, yung espiritu mo. Espiritu mong dadalhin. Ang kaluluwa mo, nandito lang yan. Nag-aantay ng second coming. Pagbabalik ni Kristo. Patay siya ang tawag doon. Sa King James Version, natutulog lang siya. No? Natutulog lang siya. Kung saan yung body mo, nandun yung soul mo. Kasi babalik ka ng Diyos yun. Babalik ka ng Diyos yun. Nag-aantay lang siya. Kaya muli siyang bubuhayin. No? Paano siya mabubuhay? Kailangan yung espiritu niya na nandun dun sa impyerno, pupunta yan dun sa kanyang body and soul para mabuhay Kung muli. saan siya nalagak. Kung saan siya nalagak. Kung siya nasa piling ni Abraham, ang kanyang espiritu, lalabas yun para pupunta doon sa kanyang body and soul para magkaroon siya muli ng buhay. Magkaroon siya ng buhay. Kaya mabubuo na siya, body and soul and spirit. Pero bagong ano na yun, bagong Bago na yun, kasi ang papalitan lang sa atin, yung body lang. No? Yung magkakaroon tayo ng body na Bagong panlangit. katawang Body panlangit. katawang oo. panlangit. Babaguhin. Yung katawang panglupa natin, Patay na. mawawalan na Patay yun. na. Mawawalan na yun. Bali ang Mabawalan na. Ang hindi lang babaguhin sa atin, yung ating soul and spirit. Ang mababago lang, yung katawan. Oo, kasi babaguhin to No? ng Diyos. Katawang Yung katawan lang. panlangit, hindi tawag ng No? katawang O, panlangit. itong sinasabi sa Hindi 2 katawang- Corinto chapter 5 verse 1. Yung katawang lupa natin babaguhin ito. Ano? No? 2 Corinto chapter 5 verse 1 hanggang pababa, hanggang 10. 1, 2 Peter chapter 5 verse 1. 5:1, 15:1. 15:1. Ang sabi dito, at ngayon pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, mabuting maibindi. Yan. 2 Corinto chapter 5 verse 1 hanggang 10. 5. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 5 verse Verse 1 1. hanggang 10. Talos natin na kapag nasira ang tuldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira, hindi tahanang ginawa ng Diyos. Hindi ginawa ng tao. Hindi ginawa, Hindi tahanan na ginawa ng tao. hindi ng tao. Yan. Dumarating nga tayo sa tirahan nating ito at labis nang pinanabikan ang tahanang panlangit. Tuloy. Upang kung ang mabihisa na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang gubad. Habang tayo nakatira pa sa tuldang ito, sa katawang lupay tayo'y mamimigati. Dumaraing hindi upang mawala ang katawan, ang lupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. Amen? Tuloy. At sa gayon, ang buhay natin may katapusan at mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Tuloy. Ang Diyos na rin ang nagtalagan sa atin para sa
pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Yan. Amen. So, diyan nakikita natin na yung ating katawang lupa, hanggat nandito pa tayo, namimigati tayo. No? Namimigati tayo. Kasi nasa katawang lupa pa tayo. At darating ang araw, ito ay mapapalitan ng katawang Panlangit. panglangit. Katawang panglangit. Katawang panlupa, tayo may tahanan sa langit. Kaya yung katawang panglangit na yun, kapag pinalitan ito, yun tinatawag na buhay na walang hanggan. Yan ang tawag na, Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. bali tayo magiging glorified body. Yan. No? Wala nang kamataan. Kaya ang papalitan lang sa atin ng Diyos, yung katawang lupa lang natin. Pero yung ating body, ay ang soul and spirit natin, hindi papalitan ng Diyos yun. Mananatili yan doon. Ang papalitan lang sa atin yung kanyang katawan na ating ginagamit. Oo. No, na Kasi ating babalik ginagamit. ito sa lupa di ba? Kasi babalik ito sa lupa. So, doon nakikita natin na kung bakit mayroong second coming. Kasi nga, nandito pa ang ating kaluluwa sa mundo. Nandito pa. Kung saan yung body mo, nandun yung kaluluwa mo. Pero yung espiritu mo, na buhay, nandun sa kabilang buhay, nasa langit o kaya nasa interno. Kung naglilingkod ka kay Kristo katulad ni Lazaro, na bagamat mahirap siya dito sa mundo, na meron naman siyang pananalig at panampalataya sa Diyos, hindi siya nakakalimot sa Diyos. Kaya nung siya'y namatay, nasa piling siya nino? Ni Abraham. Ano naiwan sa kanya? Yung kanilang body and soul. Nilibing pa nga siya, di ba? Nilibing pa si Lazaro. No, kaya nung magpagaling si Jesus Christ ng isang babaeng namatay, ang sabi niya, Panginoon, namatay na po yung anak namin. Hindi siya namatay. Natutulog lang siya. Pupunta ako ron upang siya ay aking gisingin. No? So, ibig sabihin, kapag isang taong namatay, sa tingin ni Jesus Christ, natutulog lang siya. Darating ang araw, siya ay aking gigisingin. No? Siya ay aking gigisingin. Kaya nga, may sikang coming. So, kailan kaya yun? No? Kailan kaya yun? Kailangan, matapos muna yung tirahan mo sa langit. May pinaghandaan Diyos sa iyo sa langit eh. Pinaghandaan tayo ng Diyos. Pinaghandaan tayo. Paganda ng tirahan mo sa langit, saka siya babalik. Ito sinasabi. Sa John chapter 14 verse 1 to 3, ay hanggat hindi natatapos ang tirahan mo sa langit, hindi siya babalik. Kailangan matapos mo ng tirahan mo. 14? John chapter 14 verse 1 hanggang 3. 14:1. Ang sabi dito, isang araw ng pamamahinga. Hindi. John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Diyan ba? Yan. Ano na? 3? John chapter 14 14? verse 1 hanggang 3. 14. Ah, Sabi dito, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paparoon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. yan. Amen. No? So yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya hanggat hindi pa natatapos yung bahay mo at bahay nating lahat, hindi pa siya babalik. No? Hindi pa siya babalik. Kapag paghanda ka na matitirhan, natapos na, saka na siya babalik. Kukunin niya na tayo. Kukunin niya na tayo. Ngayon, kapag namatay ka na hindi pa tapos natitirhan, doon ka muna sa piling ni Abraham. Di ba noon sabi ni Jesus Christ, ngayon din dadalang kita sa aking paraiso. No? Sa paraiso. Sa piling ni Abraham, ito yung tinatawag na paraiso. Ito yung tinatawag na paraiso. Na kung saan na sinabi ni Jesus Christ. Kaya nung mamatay si Lazaro, dinala siya sa piling ni Abraham. Wala pa doon sa kariyan ng Diyos. Sa kariyan ng langit. Wala pa sa kariyan ng langit. Kasi ang kariyan ng langit, dadalhin tayo sa final judgment. Pag nagkaroon ng tinatawag na final judgment. Na kailangan kasama na ang buong mong pagkatao. Meron ka ng body and soul and spirit. Ano yan? Bagong ano na yan yung
buo ng pagkatao mo. Katawang panlangit na yun. Yan, Tinatawag. buong pagkatao mo. Kasi tayo, binubuo tayo sa body, soul, and spirit. Ibig sabihin, hindi pa buo ang nandun sa kabilang buhay. Ang nandun pa lang sa kabilang buhay, spirit pa lang. Spirit pa lang. Kaya doon ka muna sa, saan? Sa paraiso, sa piling ni Abraham. Sabagat, bakit kay Abraham dinadala ang mga mananampalatayang namamatay? Sabagat ipinangako ng Diyos na si Abraham, siya ay magiging ama ng mga mananampalataya. Siya ang magiging ama ng mga mananampalataya. Kaya lahat ng tao na namamatay sa mundong ito na mayroong pananalig ito mananampalataya sa Panginoon, doon dinadala ng Diyos sa piling ni Abraham, sapagkat si Abraham ay siyang ama ng mga mananampalataya. Sa iyong ama. Kaya sa sikang kami, saka na natin makakarating doon sa talagang kung saan si Jesus Christ, nandun tayo. Kasi kailangan kumpleto ang pagkatao natin. Meron tayo body, soul, and spirit. Kasi yun ang binubuo ng tao. Yun ang binubuo ng tao. No? Last verse. No? Sabi doon sa Philippians chapter 2 chapter 3 verse 28 na ang tahanan natin talaga ay ang langit. Hindi ito. Pangsamantala lang ito. No? Pangsamantala lang ito. Philippians chapter 3, Verse 20. 20. Ang sabi dito, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoon Kristo, ang ating tagapagligtas. Yan. So doon ay sinasabi ng Biblia, sa kabilang dako, ang langit ang tunay Nating nating bayan. bayan. Ibig sabihin dito sa mundo, pangsamantala lang tayo ito. No? Hindi ito panghabang panahon. Yung mga ari-arian mo, mga tinitinda mo, mga negosyo mo, hindi yan habang panahon na magbabantay ka dyan. Hindi habang panahon na magtitinda ka. Magtitinda ka lang hanggat ikaw ay may lakas, may buhay. Pero kapag kinuha na ng Diyos ang buhay mo, lahat yan wala ng kabuluhan. Hindi mo na mababantayan. Hindi mo na mababantayan. Kaya lagi namin sinasabi, huwag tayo pumuko sa mundong ito. Sapat na ang 6 na araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapat na yun. Kasi nga, pangsamantala lang naman yan eh. Alam mo kung ba binigyan tayo ng 6 na araw? Kasi para matugunan lang ang ating pangangailangan. No? Matugunan lang yung pangangailangan natin. Kasi nagugutom tayo. Pinihintulutan ng Diyos na magutom tayo para maghanap tayo ng ating pangangailangan. Dahil kung hindi na tayo nagugutom, hindi mo na kailangan magnegosyo, hindi mo na kailangan magtrabaho, hindi ka naman nagugutom eh. Kaya pinihintulutan ng Diyos na magutom ang tao para magbungkal, magtrabaho. Kasi ang lupang tinanmay aking susumpa ay magpakailanman. Ang iyong kakainin ay manggagaling sa iyong pawis. So kaya binigyan ka ng 6 na araw. Pero sana huwag tayo pumukus doon. Dapat ang isang araw, ibigay natin sa Diyos. Amen. Kasi alam natin, lahat ng ari-arian natin dito sa mundong ito, pangsamantala lang yan. Magagamit mo lang yan hanggat ikaw ay nabubuhay. Pero ang pag-alis natin sa mundong ito ay biglaan. Kahit na mabata ka pa, malakas ka pa, pag niloob ng Diyos na kunin ka na, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Yun niya kagabi sa balita, nakaupo lang yung mama, nakasa motor. Dahil sa cellphone, ginanong siya. O nabago kong ulo niya, nagdugo. Matay. Patay. Oh, hindi niya alam yun. No? Diba? Hindi niya alam yun. Hinila siya, tapos gimberindis baya. Ang iya ulo kay naunad doon simento ay nagdugo iya ulo. Pero kung naglilingkod sa Diyos yun, ibig sabihin, hindi sa buhay pa siya. Pasalang patay na siya, pero sa kabilang buhay, maganda buhay niya. Pero ang mahirap doon, hindi nga siya naglilingkod sa Panginoon, namatay siya, mas mahirap pa roon. Walang mananampalataya na lulukuhin ang hindi mananampalataya. Mananampalataya ako, nagsala ka ng silbo. Hindi ko pangangasan, isanda ko sa iba na magiging sali ng kamatayan ko. Ito mananampalataya. Maliban, pastor, yung mga hindi mananampalataya, hindi tayo nag-judge. Pinangatulan ng Panginoon. Pero naniniwala ako, mananampalataya, hindi siya gagawa ng masama sa kapwa. Tama, Pastor? Yes, Kasi so, pero may takot ka eh. Takot siya. May takot ka sa Diyos eh. Uy, hindi
Kasalanan sa Diyos yan. Hindi akin to. Hindi ko pag-aari to. Hindi ko pangasan. Isasanda ko sa hintayin ko na lang natubusin. Yun ang naging sanit, sabi ni Karen, ng balita kagabi. Na isinanla sa iba, na inis yung nagtubos, ibinalibag siya. Nagmamukang ulsiminto. Namatay tuloy siya. Namatay. Kaya ang mahirap doon, hindi pa siya naglilingkod sa Yun Panginoon. nga. Yun ang mahirap. Yung mahirap doon. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng problema rito sa mundo, nagkaroon pa siya ng problema sa kabilang buhay. Di ba? So, doble yung kahirapan na dinanas Mahirap po niya. niya siya sa lupa. No. Mas mahirap pa Mas siya mahirap sa pa langit. sa kabilang buhay. Pero kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, gawin man tayo ng masama, anong mangyari sa mundo, ano man mangyari sa atin sa mundong ito, nakakatiyak tayo na magiging maganda ang buhay natin Sa kabilang buhay. sa kabilang buhay. No, sa kabilang buhay magiging maganda tayo. Hindi tayo mapupunta sa impyerno, kundi mapupunta tayo Sa manatili langit. lang tayo. No? So nawa ay meron tayong natutunan. Yung pinag-aralan po natin patungkol sa salita ng Diyos. Now, ano nga ba matutunan natin sa Biblia? May natutunan ba tayo sa Kumbaga, Biblia? Mayroon. Iba Yung yun. mga nabasa natin, yun yung nanggaling sa Biblia na dapat na siya nagtuturo sa atin at nagbigay sa atin ng kalaman patungkol kung ano ba nga ba yung mga nangyayari sa ating buhay. O baka meron kayong dadagdag bago tayo magtapos. Come on. Kasi ako naniniwala ako. Una, pag tinawag ka ng Diyos, magdaran, babaguhin ka talaga. Hindi ka kayang baguhin ng komunidad, hindi ka kayang baguhin ng kulungan, o hindi ka kayang baguhin ng rehabilitation. Ako naniniwala ako. Ako puri ng Panginoon, hindi ako na-rehab. Adik ako, aminado ako. Yan, tanongin nyo sila pastoralan. Adik ako, magnanakaw ako, tumapa ako sa alak. Naniniwala ko na ang Diyos na buhay, pag binago ka, yung luma mong pagkatao, sabi ni Pablo, ang sino mo nakipag-isa kay Kristo, sabihin na pag-join na, pag binago ka ng Diyos, magtataka ka. Dati kang marites, pag binago ka ng Diyos, iiwas ka dyan. Bakit? Iba ang Diyos pag gumawa sa'yo. Baga matotoo lang nanggaling tayo sa malaking reliyon. Ano ang turo sa atin ng malaking reliyon? Kailangan para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, magluluhod tayo ng una tuhod papuntang altar, di ba? Tama? O ano pa gagawin natin? Bibigyan natin ng rosaryo. O Ang tanong nga, bago mag-ampo ka mabuhay ng mo? lumang agbag Ginong Maria. Santo Oo, yan. dami pa. Ama namin, tapos natawag Ginoong Maria. Oo, dami. May ano pa, kung Tapos Ang Diyos pag nagbago, pagkasakit. sabi ni Pastor, kapag binago Sa ka tuwa. ng Panginoon, kapatid, makinig, mahalaga ito. Kapag binago ang bawat individual sa atin, ikaw mismo magtataka. Maging ang kapitbahay mo magtataka, dati, ano yan balbautog dati yan. Ano kaya ang nakain niya, bakit iba na ngayon ang dati, tapang ka, magnanakaw ko. Lahat ng masama nasa sayo, pero ang Diyos, pag binago ka talaga ng Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Si Pablo, may sinabi si Pablo. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy na dapat paniwalaan ng Diyos, ng tao ang salita ng Diyos. Na naparito si Jesucristo sa lupa para sa mga makasalanan. Okay. Ano daw? Kaya pumanaog si Jesucristo para sa mga makasalanan. Hindi sinabi sa walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Ang sabi ni Pablo, at ako ang pangunahin dito. Bakit? Si Pablo, kung palabasa kayo ng Biblia, nako, masama ka, mas masama kayo si Pablo. Mamatay tao. Tapos, Mamamatay tao. mga ano pa yun si Pablo? Ngayon, pag binago ka ng Diyos, yung sinasabi na hindi ka mag-i-interest ng anuman. Dahil nasa piling ka ng Panginoon, tuturuan ka niya kung paano mamuhay ng makadiyos, taliwas sa pamumuhay ng makalupa. Napansin nyo, di ba, yung mga tao, ito, hindi mo natin tinataas yung sarili natin. Pansinin mo yung mga tao wala sa Diyos. Diba, pag nagmura, grabe. No, hanggang sa kanilang anak. Kung ano-ano, tapos kung anong pinagagawa nila, kung kabastusan ng bunganga. Malinaw yun na hindi sila makadiyos. Tuturuan tayo ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Tandaan nyo hindi tayo binago kasi umati lang ako doon sa church nila, hindi.
kasangkapan lang sila. Kami, kasangkapan lang kami ng Diyos. Ang totoong nagbabago ay Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kapag tinawag ka, hindi mo pwedeng tanggihan, hindi mo pwedeng layuan. Ayoko mag-born again. Babalik at babalik ka. Ako, nung tinatawag na ako ng Diyos, ginamit si Pastor Alan, anong sabi ko nun? Sabi mo, wala ako ha. Kaya, anak kong panganay, sabi mo, pag dumating si Pastor, sabi mo, wala ako ha. Kumakatok na si Pastor. Mon! Sabi ng anak kong panganay, Pastor, wala daw po siya. Pero nasa likod lang ako ng pinto, nakatago. Oh, ano ang ibig ko? Ang katawang lupa ko tutol. Eh, hindi pumapayag ang Diyos, ginagamit si Pastor. Tingka na bro, tingka na. Pilusop ako nung araw. Pastor, ano pagkakaiba ng Diyos mo at Diyos ko? Kasi may mga distribusan ako nun eh. Sabi, Pastor, malaki bro. Pag nakinig ka, makikita. Instrumento. Ginagamit ang Diyos si Alan, Pastor Alan, na instrumento. Tandaan natin ha, kung tinuturuan tayo ni Pastor, nasasaktan tayo ng kunti, magpuri kayo. Sasaktan tayo, nasasagi ng igo, magpuri kayo sa Panginoon bakit? Para anong Panginoon mo? Kung tayo maupin, ayoko na dumalo. Pastor Alan, ano kasi, grabe. Nagamit lang siya ng Diyos. Siya ang ginagamit na mouthpiece ng Diyos. Para, ano kasi ang salita ng Diyos, diba sabi ng Bible, parang tabak. Sakit. Parang doktor. Diba, doktor may hawak na injeksyon? Para saan ang injeksyon? Para sa ano? Para sa'yo, may sakit ka eh. Hindi layunin ng doktor, saktan ka. Kasi masakit talaga injeksyon eh. Hindi layunin ng doktor na saktan ka. Ang layunin ng doktor, ano? Maling ka. Ganun tayo sa Panginoon. Una, offended tayo. Iba naman si Pastor. Pero sa tagal-tagal niyan, masarap na. Sarap na. Makinig, di ba? So, balik-balikan. Babalik-balik ka. No? So, yan, sana ay meron tayo natutunan. Sa sunod na Martes, ay Merkulis, ang ating speaker ay si Brother Ramon. No? Kaya kung mag-invite pa tayo, yan. Ay, Maglinggo, paubos ko na rin mo. namiss namin kayo ng linggo, nantay namin kayo ng linggo, ba't di kayo nakarating? Tuhod ko kay, kaya bibili ko ng gamot. Sabi ko yung Jocelyn. Busy Jocelyn doon sa... Sana sunod na linggo, Oo. para exercise yan. Brother Ramon next year magtuturo. Yan. Ano ba ang kumpisa, Pastor? Tuklak. Tuklak dito. Sa Merkulis, si Brother Ramon magtuturo sa Merkulis. Oh, sa Merkulis. Kaya kung may mga na-invite tayo, Huwag tayo mahiya kung sumama mo sila o hindi, okay lang. Basta importante, na-invite natin sila. Hilahin nyo! Basta importante na-invite natin sila. No? Tapos na, Pastor? Tapos na tayo. Okay, siguro manghuli tayong panalangin para huli yung prayer natin. Okay, umawit muna tayo ng good things. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ. Kanya, anak, iyaya.
si Brother Paul sa pangwakas ng panalangin. Una nga po, Panginoon, kami napapasalamat. Una, siyempre sa gawain na aming tinubos dahil ito ang kalooban mo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na maraming aanihin, ngunit kulang ang manggagawa. Dalangin din namin, O Diyos, na ginuri kami ng manggagawa. Marami kami aanihin. Gatas? Oo, yan. Mga Ayoko ng kaluluwa, soft Diyos, drinks. na ihanda mo kanila. Soft drink ba? Alam namin, O Diyos, sa lugar na ito na Gusto mo ng soft drink? mayroon pang inihanda Ano lang ako eh. na Gatas. kaluluwa Ayaw ko ng timpla isa. na kami ay gagamitin mo kasangkapan. At salamat din po sa aming pagtatapos o natapos na Bigyan ng ano gawain na pagkain ito. kayo ang aming Pag-pray mo ito pagkain. kami ang ginagamit mo bilang kasangkapan upang ang kabila nito ay aming mapakinggan ang aming mga Kaya nga dinala ko. sa aming pansamantalang pag-uwi, Gatas sa o aming timpla? pansamantalang tahanan, kung paano nyo kami sinamahan na maluwalhati at ligtas sa kabila, Panginoon, na nililingkod. Ang salamin ay kasangkapan mo lamang, naniniwala kami na kayo po ang nakakabay sa amin. Upang ihatid kami ang aming talampakan, ang aming panyapak sa lugar na ito. Kaya dalangin din namin na i-bless mo po, Panginoon, ang tahanan na ginagamit mo bilang aming pagkakatipunan sa bawat gawa. Ay, Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ini Casillas. Oo, yan. Hindi mo na ako ito. Kasilyas. Oo, Bisaya, Casillas, di ba? Hindi. Libangan yan, libangan. Toilet. Sa atin, toilet. Libangan. Toilet, English yun. Hindi, toilet sa Tagalog, kubeta. kubeta. Sa Oo. Pero Kasilyas Sa bira. Bisaya, Casillas, di ba? Oo. Sa Bisaya, libangan yan. Di ba nga yung ano man yun? Tawag sa atin Saan ba? toilet. Dito? Ito yung Ayan, baka ah. mo. Libangan yan. Sabi ng Bisaya, grabe mo libangan nyo rito. Masikip. Ayaw ko rito. Ayoko ng ano. Isma.